beloved Boss Mike Cervera. Sa mga matatagal na ho rito, alam na alam nyo to. Madalas kong sinasabi ito na ang Sara Duterte, ginagamit niya lang yung tatay niya. Pagmamahal, wala talaga yan. Kung matagal na kayo rito, eto, mga kababayan ko, di ba? Oh. Eto na, mga kababayan ko. Eto na. Nako, mga kababayan ko. Magugulat kayo din eh. Eto. Pakinggan nyo. Mahal ni Sara ang tatay niya. Eto na, mukhang eto, nanood lang sa atin to eh. Ano? Mukhang si Tulpo nanonood sa atin to, mga kababayan. Kasi, tayo yung naunang nagsasabi niya na hindi mahal ni Sara Duterte yung tatay niya. Di ba sabi ko nga pangalan niya noon, yung kitignan niyo yung mga DDS, mga luka-luka. Kita nyo, halos ibuwis yung buhay nila kay Digong. Pero yung mga anak katulad ni Sara, mahal ba nila? Hindi, di ba? Bakit? Nakikita nyo na nandyan, ginagamit lang ni Sara si Digong para sa sarili niya. Tama? Yan yung aking mga kataga nung unang-unang araw pa. Nakaraang taong ko pa sinasabi to, mga kababayan ko, pero tila ngayon lumalabas na. Tama ba? Insight. Tama ba? Ngayon eto mga kababayan ko, pakinggan nyo para marinig nyo na parang para bang nakinig lang sa akin Para bang si Tulpo parang pinanonood lang tayo. Parang nakita niya na, sinabi ni Mike Cervera na talagang hindi naman talaga mahal ni Sara Duterte yung tatay niya. Parang totoo Eto na. Eto na mga kababayan ko. Pakinggan nyo. Hindi mahal na mahal ni Sara ang tatay niya. Yung pupunta-punta sa The Hague si Sara. Nung araw yan, bilabastos niya yung tatay niya Ngayon lang, siyempre, may political capital siya. Pag pupunta sa The Hague, ibig sabihin na mahal yung tatay. Di ba, mga kababayan ko? Hindi ho porke yung si Sara Duterte pupunta ng The Hague, malamang ginagawa lang nila ng dahilan yan. Gusto lang talaga nila magbakasyon doon kasi, unang-una, mga kababayan ko, mura yung mga branded doon. Ikalawa, di ba si Sara nang hunting daw ng gwapong gwardya? Di ba? Gusto daw ni Sara apam. Sa kanya galing yan. Tinanong niya sa mga OFW, ano ba yung tinanong? Mas dax yata? Ano yung mas gwapo, pogi, gano'n. Biruin ninyo mga kababayan ko, may asawang tao tapos naghahanap ng pogi doon. Anong klaseng babae yon? Sipin nyo yan. Kayong mga DDS, wala kasi kayong isip kaya nabobola kayo ni Sara sipin nyo, may asawang tao, may anak na tao. Tapos si Sara Duterte, naghahanap ng gwapo, pogi. Saan? Sa Europa? Ano ba yan? Di ba? Kayong mga lalaki, payag ba kayo? Ganyan ang asawa nyo? Diba, Teresita Tan? Late ka na. Ako hindi ako papayag. Sigurado, hiwalayan yan agad. Sigurado mga kababayan ako. Ganon. Kaya nung mga nakarang mga panahon halos linggo-linggo, araw-araw, iba-iba. Kasi pagka may hindi ako nagustuhan, thank you po, Teresita Tana. Wala na. Babay na agad. Ganon. Di ba? Ganon, di ba? Basura ko na lang. Kahit naman kayo siguro, kahit kaming mga lalaki, harap-harapan, nakatutok ang mga kamera, maririnig nyo, naghahanap kami ng mga gwapa, ng mga magaganda, sexy, malalaki ang mga makikinis, mapuputi, gano'n, Nako!
Siguro naman meron kayong mararamdaman ding kirot sa inyong mga puso. Kami pa kayang lalaki at nakakalimutan yata ni Sarah na ang kultura ng mga Pilipino ay Maria Clara. Sarah, palibasa kasi bobo ka eh. Isipin mo maigi, ang kultura natin kailangan mong pahalagahan. Ano ang kultura natin? Ha? Di ba? Maria Clara! Pero mga kababayan ko, hindi pinapahalagahan. Oo. Daig pa ang pokpok sa ermita. Tama, mga kababayan ko? Nakalimutan, Vice Presidente, na dapat pinapahalagahan. Buti pa si First Lady. Ang kultura natin pinapahalagahan. Nando doon, pinarenovate yung mga pinabayaan ng tatay mo. Diba? Yung Cultural Center at marami pa dyan sa Intramuros ang pinagawa ni First Lady sa effort niya. Pero ikaw, imbis na gumaya ka sa kanya, luka-luka. Mga kababayan ko biruin mo ipakalat yung kalandian. Ngayon alam nyo na, kalandian lang ang pakay ni Sarah, kaya pumupunta sa dahig, ay alibay lang niya yung tatay niya. Diba? Ito na. Pakinggan nyo. Sarah, nung araw yan, binabastos niya yung tatay niya Nung araw daw, binabastos daw niya yung tatay niya. Siyempre, may political capital siya. Pag pupunta sa The Hague, ibig sabihin na mahal yung tatay. Hindi mahal na mahal ni Sarah ang tatay niya. Hindi niya mahal ang tatay niya. Ginagamit niya, kaya nga yung mga DDS, hiwa-hiwalay sila. Bakit kanyo mga kababayan ko? May mga DDS na ang gusto, si Digong lang. May mga DDS, mga kababayan, ang gusto, si Sarah lang. Yung po yung mga nakikinabang dyan, mga kababayan. Tama, mali. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi. Wala. Tapos, habang sinasabi ni Montulpo, kaharap etong si Kiko Barsaga. Diba? Habang sinasabi mga kababayan ni Montulpo na hindi mahal ni Sara Duterte ang kanyang tatay, kaharap ito si Kiko Barsaga. Ito po yung hinabla ni Enrique Razon na bilyonaryo. Wala. May tinanong ko nga si Digong noon. Sabi ko, Bay, why do you allow your daughter to disrespect you? Sabi, Kita nyo, hinahayaan si Sara. Kaya nga bratinela tawag sa kanya, di ba? Spoiled brat si Sara. Kahit tatay niya, binabastos niya. Kaya wag na kayong magtaka kung bastusin niya si Pangulo, si First Lady. Sama na natin yung idol ni Jojo Chavez na si Martin Romualdez. Diba? Hindi pa rin dapat talaga. Eto, kung kaya niyang bastusin ang tatay niya, ano pa kaya yung ibang tao? Alam niyo yan. Sa mga interview, mga kababayan, kita nyo naman yung inaasal niyan. Sipin yung maigi. Sa interview pa lang, alam nyo na mga kababayan ko kung anong klaseng tao meron siya. Bukod sa mahina ulo, tandaan nyo, masama pa ugali niya. Di ba? Ganon. hayaan mo na. Sabi ko, binapala. Walang-wala. May tinanong ko nga si Digong noon. Tinanong ko nga si Digong noon. Sabi ko, Bay, why do you allow your daughter to disrespect you? Sabi, Bakit eka? Hinahayaan mo na binabastos ka ni Sara Duterte. Bakit? Si Digong, bakit? Nako, baka totoo yung chismis. hayaan mo na. Sabi ko, binababoy ka na, hindi mo pa sinasagot. Kita mo, hayaan mo na. Binababoy na ho si Digong, hindi pa ho, kinakastigo nun. Mga kababayan ko, si Sara Duterte, binababoy na daw si Digong, netong idol ng mga tangat bobot mangmang.
Binababoy na ho. Oo, si Digong, pero ano, hindi pa rin, nakibo si Digong. Kung sa akin yan, simpangulin ko talaga yan. Oh. Being a father talaga. Just being patient lang with the daughter. Correct. Back to him. Jojo Chavez, naniniwala ka na ba sa aking mga bolang kristal? So mga kababayan ko, wala na muna tayong masyadong tatapikin ngayon at tatalakayin. Gawa nga ng alam nyo na, gusto ko lang hong ngayong unang vlog natin, sa pagbabalik natin, galing sa napakahabang bakasyon at sa kasunod ng ating kaarawan, yun lang po. Pasalamatan po kayo, pasalamatan ang lahat ng mga nakaalala, bumate, at mga nag-effort, mga nagbigay ng mga regalo, dumalo, pumunta sa bahay, nagpadala ng mga kung ano-ano, meron pa hong nagpadala ng suman dito. At syempre mga kababayan, sa mga nagbigay ng mga, ayan si Marites Musni, talagang grabe, parang sinasabi niya na i-blow out mo pa, yung iba ngayong araw. Di ba? So mga kababayan ko, maraming salamat. Hindi po ito, sukatan kung gaano at kalaki yung pong inyong naibigay. Ang mahalaga, naalala nyo po ako, naalala nyo yung aking kaarawan, malaking karangalan po yun para sa akin. At syempre, sa nagmamahal sa atin, sa mga babae na nagmamahal sa atin, number 1 po dyan, syempre, si Jen Angeles. At yung iba, yung mga anak ko, syempre, hindi ko nababanggitin yung mga pangalan nila. Sa nanay ko na siyang, nagmahal, nag-alaga, at talaga naman pinalaki kung ano po ako ngayon, ay dahil sa kanya, sa aking ina, maraming salamat po. Nanay, nanay po tawag ko, kasi nga mga kababayan, talagang lagi kong sinasabi ito, utang ko ang buhay ko sa aking ina. Kaya lahat ng pwede nating gawin para mapasaya ang ating mga magulang, nanay, gawin natin po. At syempre, sa ating amang lumikha, maraming salamat, Papa Jesus. Yon! At syempre, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike.